makaka! Welcome back sa ating 16th episode! Yay! Ang tagal-tagal na talaga natin. 16 weeks. Yes! plus 1 week of break. More on 16 days sa akin. Char. Pero nakakatuwa din at nakaka-amaze yung ating journey. Kasi from, di ba napag-uusapan lang natin dati, bis gawa tayong podcast. Kaya nga, tapos tinuloy-tuloy na natin. Tapos sige, gawa tayo, record tayo ngayon. Yes. Tapos every week, parang nag-look forward na tayo na mag-recording tayo. Yes. And also, yung ating mga number 1 followers. Yes. Nakaantabay pa rin sila. Yes. Nandito na naman po ang inyong mga madaling kausap with Apple and Marie. Yay! So, 16. Ano pag-uusapan natin ngayon, Bes? 16, before that, we would like to, Yes, announce the winner. No, walang ganun. As usual, we want to say thank you sa ating mga avid listeners, followers, subscribers, na talaga namang every week inaabangan yung ating episode. At saka yung mga naaliw sa Ligawan episode. Yung mga nanghula ng Ligawan, tama po kayo. Yes. At saka yung mga bagets na talaga namang sumusuporta sa atin. Nay, natutunan ba kayo? Kasi kami meron. Oy, may natutunan ako last week ha, yung Ligaw Pusa. First time ko yung natutunan. Yung pala yun. So, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Malaking bagay po yan sa amin. Yes. Talaga namang very challenging din kasi mag-podcast. Kasi talagang dahil nga busy tayo sa ating mga trabaho at personal life. Itong pagpo-podcast is not a joke kasi talagang may editing ka pa, may siya lalo, Miss Kina. namimili pa tayo ng content natin, di ba? Nag-iisip ka ng topic natin, yung ating mga talking points, talaga namang pinagpaplanuhan natin. Tapos, the rest is history. Pag umupo na kami dito, tapos sa microphone, wala na. Tuloy-tuloy na talaga. Bahala na talaga ang Diyos. Masabi na masabi. Ayun. So, talaga namang extra time and effort pa din naman ito. Para po sa inyo yan lahat. And also para din sa amin at some level din naman. Kaya, okay din naman sa mental health namin ito. Oo, nakakatawa. And also for others, one way of maintaining your wellness and wellness and well-being is to listen to a podcast. Kasi iba yung ibang feeling yung may pinapakinggan. Diba? Oo nga. Yes. Although, minsan hindi ka naman nag-agree dun sa opinion namin. May kanya-kanyang opinion naman po talaga tayo. You can have your own opinion. You are very entitled to that. You are welcome to have your own opinion. Pag may hindi kayo na gustuhan or... Pwede nyo naman i-comment. Oo, i-comment nyo or message nyo kami. Yes. Pag-usapan natin ng maayos yan. Tayo po malalaking tao na tayo. So, for ating 16th episode, diba? From Ligawan. Ngayon ay papasok na tayo sa more serious step. Serious relasyon. Yes. Dahil nga kayo ay... Asawa, kabit, ganun relasyon. Hindi mo yun. Dahil nga kayo ay nag-consent na. Diba? So, na kayo ng inyong love to each other. Yes, nag-confess na kayo na, okay, omoo na ako. Yes. So, napasagot nyo na ang mga sinisinta ninyo. Yes. The ngayon, next level is yung nasa relasyon na kayo dalawa. So, in this episode, pag-uusapan natin yung definition ng relasyon. Sino-sino ba yung magkarelasyon? Ano ba dapat gawin pag may karelasyon? Oo, paano mo nahahandle ang isang healthy relationship. Exactly. And also, ano ba yung mga dapat natin gawin para mapanatili yung isang matagal na relasyon? Yes. Nandiyan natin sa ating episode. Yan. Yes. Nako, madami na naman matutuwa nito. First of all, anong definition natin ng relationship? Relationship kasi sa akin is something serious na eh. Oo, seryoso ito ka na. Ito na yung magbibigay ka na eh, magko-commit ka na. Oo. Ito yung relationship para sa akin ha. So kasi, if this is a relationship between like a couple. Yes. So iba pa to sa friendship or iba relationship mo sa ibang tao. Two consenting adult na to. Yes, two consenting adults. Ito ay nasa
of legal age na sila. So, from alam na nila ginagawa nila, obviously. From admiration, tayo ng conversation like, girlfriend na ba kita? Or boyfriend magliligawan na na? kasi, di ba? Yun, nagka-crush ka. Kunyari, nag-reciprocate si crush. Ngayon, maglilid na yon sa Ligawan. magiging official. Magiging official. Pwede kitang ligawan. Yes. Ngayon, papayag ka eh. Bilang babae, papayag ka. Or bilang lalaki, siya ang susuyo sa'yo. Tama? Ngayon, pumapasok na kayo niyan sa more formal. Yes, and serious. Mas formal, pinoformal nyo lang na exclusive na tayong dalawa. May relasyon na tayo. Yes? Yes. Diba? So, one definition natin of a relationship is exclusivity. Yes, exclusive. exactly. Meaning, ako ay para sa'yo, ikaw ikaw para para sa sa akin. akin. Yes. Tayong dalawa. Tayong dalawa. Hindi ka wala kang ibang girlfriend kasi ako na yun. Yes. Wala kang ibang boyfriend wala akong ibang boyfriend kasi ikaw yun. Yes. Diba? Yes. Ngayon pumapasok na kayo sa formality. Na ito na, magiging tayo na, ito na yun. So, yung definition pa din natin na yon is yung having a serious conversation na ito, agreement, commitment na ganito yung setup natin. Setup. Oo, nasa nasa pag-uusap ganito nyo. tayo, Oo. nasa ganyan tayo. Oo. So, kailangan talaga, pag nasa isa kayong relasyon, meron kayong pag-uusap na ano yung expectations mo sa akin, Yes. ano yung expectations ko sa'yo, yung parang gano'n, di ba? Diba? Kasi sa umpisa pa lang sinasabi mo naman na yan, diba? Yes. Ano bang gusto mo bilang boyfriend mo ko? Oo. Anong gusto mong sa akin? Dapat ba mahigpit ako or ako? Yes. Gusto mo ba araw-araw tayo magkikita? Yes. Kasi boyfriend-girlfriend pa lang naman eh. Sa Pilipinas, bawal naman magsama yan. Diba? Yes. Unless maglilibin na kayo at the right age, no? Yes. So, kung boyfriend-girlfriend lang ano araw tayo magkikita? MWH, TTHS, di ba? Correct? Yes. Ngayon, ikaw naman sa babae, sasabihin mo yun sa boyfriend mo kung ano yung mga gusto mong mangyari. Yes, Di ba? Kung anong time kayo pwede mag-usap, kung saan kayo pupunta, kung lalabas ba kayo every weekend, di ba? Ngayon, pag ikaw naman, babae, ako naman ganito ka huwag ka makikipag-text, makikipag-chat, huwag kang like sa panahon ngayon, syempre, huwag kang like sa picture ng mga babae sa Facebook, di ba? True. So, Diba? yun na nga yun. So, parang talagang mas formal and serious na talaga yung ganitong level. Kailangan yung i-declare na tayong dalawa na. Yes. At saka nag-iiba din yung ito yung level of seriousness talaga and level of commitment. Iba na dito sa level na to eh. Yes. Kasi iba na to sa pagkakaroon lang ng simpleng crush eh. Yes. Kasi ito, meron ka ng tao na inaalagaan, inaalala, na hindi lang yung sarili mo. Exactly. So parang ikaw, yung magiging desisyon mo, kailangan, iniisip mo din kung makaka-apekto dun sa partner mo, dun sa karelasyon mo. Exactly. So talagang ibang level of commitment na to. Oo. Kasi you're building a life together. Yung time na meron namang mga karelasyon na hindi nagtatagal, pero kahit na, let's say, sige, pero the fact na sinubukan yung pumasok doon. For example, nagtagal lang kayo ng 1 taon. That is 1 year of your life, na hindi mo na maibabalik. Exactly. So, forever na nakatatak sa'yo yun. So, talagang ito, level of commitment na to, talagang kailangan to. At saka, siniseryoso talaga. mas malalim. Kasi, bakit ka mo? Ba't mas malalim? Kasi, yan na ang mag-i-start na ipapakilala mo na sa family. Yes. Both sides. Yes. Ngayon, ipapakilala mo rin sa mga colleague or sa ating mga friends. Yes. Both sides yan. Yes. So, ngayon, binibigyan nyo na ng, pareho, yung mga sarili nyo, na mag-form na ng into big group na malaki na yung bigger na kayo. Family as one na kayo, 'di ba? Gusto ka ma-meet ni nanay, invite ka sa dinner namin nila mama, 'di ba? Ganon. Kasi 'yan ang mas lumalalim na pagkaganyan. At saka the fact na itong mga lalaki, 'di ba? Bakit nyo ba nililigawan? Yes. Kasi gusto nyo gusto nyo mapanalunan, 'di ba, yung puso namin. Sabi ng babae kami. Bakit anuhin? Hindi anuhin. Ako na naman masama nito eh. Wala
nag-isip. No? Ako yung nag-isip. Wala kang sinabi. Natawa lang ako dun sa anuhin. Di ba? Gusto nyong mapanalunan yung puso namin, yung pagpatitiwala. Kaya nyo nga niligawan kasi gusto nyong makarelasyon. Di ba? Yun ang ano dun eh. Napakasimple lang nung ano na yun eh. Bakit mo ba niligawan eh? Ayaw mo naman palang totohanin. Ano bang point nun? Di ba? Oo, totoo. Yun. Tsaka yun na nga rin yung sinasabi ko na nagbibuild kayo ng life together. Kasi talagang pagka may karelasyon ka, iisipin mo lahat eh. For example, i-relate ko sa ating mga OFW. Meron kang offer sa ibang bansa. May karelasyon ka sa Pilipinas. So, ikaw as a person, dadating ka sa dilemma na ano ba to, tatanggapin ko ba to? Kasi iisipin mo na maiiwan ko yung karelasyon ko. Magkakaroon kami ng challenges. So, doon mo malalaman yung level of seriousness na ano ba, hanggang saan ba to matatapos or hanggang sa dulo ba kaming dalawa. 'Di ba? Doon papasok yung talagang okay, kailangan itong decision ko na to, papangatawanan ko to kasi gusto ko tong yung relasyon na to, gusto ko maging at the end, talagang humantong hanggang, ikasal kami, magkapamilya, ganyan. Sa tingin ko naman, lahat naman ng relasyon sa umpisa, hindi naman yan kagad na, click kaming dalawa, tara na, magpakasal na tayo. Wala namang ganun kagad. Talagang lahat na dumadaan sa proseso. Kumbaga, paano mo, habang araw-araw na-develop yung love, araw-araw lumalalim yung relasyon. To know each other. Yes, exactly. Kaya nga, doon mo na nare-realize na, siya talaga yung para sa akin. Siya talaga yung ko habang buhay. 'Di ba? Kasi doon yun na nakikilala yung isa't isa eh. Kaya tayo nakikipagrelasyon. Kasi gusto natin, pinipili natin yung kung saan tayo komportable. Yung mga tao na makakaintindi sa atin. Ganon po yung relasyon na tinatawag na into a deeper meaning. Diba? At saka kailangan talaga sa isang relasyon, talagang dapat hindi lang crush. Kasi pag crush lang, wala eh. Mababaw masyado yung crush eh. So dapat talaga, you love each other. Kasi talagang dapat talaga na-develop na yung crush into love. Kasi love yun na yung dinidevelop mo dun eh. It will make you do crazy things. Diba? Yun nasabi nyo na. Parang, you will do anything for love. Diba? May kanta pa nga yun. I will do anything for love. But I won't do that. Kaya talagang iba na yung level ng relationships talaga. Pero serious note, ilan na yung ikaw nakarelasyon mo? Serious relationship Sige na, sabihin mo na. Sasabihin ko ba dito? Sandali, bibilangin ko. Serious lang Serious? Baka may fling ka pa. Hindi, yung first love ko talaga, Serious yun. Serious talaga yun. Pero saglit lang kami kasi... If you're serious to me. I'm serious to you. Yung first love ko talaga na very serious ako, na guy, hindi kami nagtagal kasi hindi sila nagtagal mga 30 minutes lang. Ang bilis naman nun. Kasi we were both immature. Okay. Pero sobrang love na love ko siya. Yes, konti Or lang. lahat. Konti lang naman pala nakarelasyon. Konti lang, pero lahat yung seryoso. Sa buong life mo. It's very serious wala talaga. kang playing on the side, ganyan. Wala kang one night stand, ganyan. Ay, wala akong one night stand. Ba't parang nagawa ko na lahat? Hindi ako nagaganyang besh. Kasi nga, I don't know, very attached ako sa person. Talagang seryoso akong tao eh. Okay. Pagka, mahal talaga kita, parang gano'n. Para sa akin. Hindi, I meant, pagka seryoso ako sa'yo. Pagka crush, hindi ako ganun, hindi ako seryoso pag gano'n na. Hindi pwede sa'yo yun. Hindi kita, yung relasyon agad. No, it's not for me. Kailangan talaga mahal kita pagka... Pinasok ka. Alam mo yung mga terms mo kanina. Pinasok mo ang relasyon. Sorry. Yes. For me, ha? Ako naman, nakarelasyon ko ng mga 700. Ang dami, grabe. Hindi po. Serious na relationship, 7. Kasama na yung ngayon. Ayun, kasama yes. Na 7, yung 6, broken hearted din ako sa 6 Siyempre, na yun. malamang kasi. Hiwalay kami.
kasi kung hindi ka na broken heart, hanggang ngayon kayo pa din, di ba? Seven. Talagang yon. So, sa mga past relationships, may natutunan ka? Ay, ang dami. Dami, no? Oo. Ang daming mga lessons dyan. Talagang, unang-una na is talagang mahalin mo yung sarili mo. Yes! Talagang ikaw lang, mahalin mo. Yes. Kasi kung hindi mo yan magagawa, hindi Totoo, mo yan I agree. maibibigay. I agree. Hindi mo yan maibibigay sa ibang tao. Kung ikaw mismo sa sarili mo ay napakalupit mo So, sa sarili mo. yung 7 na yon, iniwan ka or nang-iwan ka? Huh? Bahala ko! May mga ganyang kantahan. Yung 7 na yon, ay 6 na. 6 kasi ngayon, obviously. Hindi kasama. Na, 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 na. 6 na yon. Oh. Ako lahat nakipaghiwalay. Ay talagang haba na kaya. Ikaw lahat ang ikaw ang nag-end. Oo, ako nag-end kasi may ginawa sila eh. Ah, So I had to end. Okay. So, Hindi ka nagpakatanga in short. Oo, hindi ako nagpakatanga. Pinutol ko na. Hindi pwede na. Hindi na pwede yun. Like, kung paulit-ulit na lang, magiging routine na lang namin yun. Tapos babalik kami ng babalik sa zero. Tapos ayun pa din. Eh di sabi ko, hindi na ito mag-over. Yun. Okay. Sa akin, ako lahat iniwan eh. Ay, talaga. Oh, di ba sakit? Ay, di, okay lang. For me, it's okay. Paano iniwan kayong gano'n? Alis na ako ba? Sinanong na yung pinto. Oh, parang gano'n. Di, parang Kudyado naman visual. parang sila ang tumapos. Parang gano'n. Parang tapusin na kasi. Naglabas ng baril, gano'n Tapusin na natin to. Gano'n. Tapusin na natin to. Kasi wala na silang makuha. Kasi anong naging mo? Obviously, Reaction mo. obviously, umiyak, syempre. Lahat naman tayo eh. Pero nagano ka pa na parang may comeback pa ba or something? Ay, wala na. Wala na. Ako din wala na. May times na hoping. Oo. Siguro at some point naman lahat tayo umaasa. Umaasa, Kasi yes. wala eh, nagmahal tayo eh. Totoo. Tapos, siguro for the first few months or years, doon ka talaga aasa. Kasi talagang mahirap mag-move on. Totoo. Pero eventually, wala eh. Totoo. Tsaka Ma-realize mo eh. Mahirap talaga mapanatili yung healthy relationship. Oo. Kasi alam mo, na-realize ko after all these years, ang healthy relationship ay nasa sa inyong dalawa. True. Kasi nasa mga utak ninyo yan. Oo, I agree. Alam mo yon na kung healthy yung pinapasok mo sa utak mo, mga healthy info lang at mga positive na vibes. Positive Oo, energy, positive yun lang. vibes. Yes. I Kasi agree. kung ikaw ay pinupuno mo yung utak mo ng puro pagdududa at And pag-ano. jealousy, Oo, yes. lahat yan eh. Oo. Doon lagi naaapektuhan. Oo, totoo. At saka yung, meron pa tayong kaya nagkagiging ang relasyon ha, ma-cite ko lang as example. Yes. Meron din kasing mga madalas na magkarelasyon, nakikinig sa mga pamilya, sulsul ng pamilya kaibigan. at kaibigan. 'Di ba? Kumbaga parang kayong dalawa 'yan eh. Dapat kayong dalawa ang magkakaunawaan. Yes. Kayong dalawa ang mag-uusap. Kayo ang dalawa ang magko-compromise. Magmi-meet kayo halfway. 'Di ba? Tapos pag hindi pa rin na solusyonan na nag-usap na kayo, hindi pa rin naayos, doon na kayo magsisik ng advice. Yes. 'Di ba? Pero hindi yung to the point na sabi ni nanay kasi ganito ka daw eh. Mahirap hindi yun. po yan nakakatulong. Mahirap yun. Hindi yan. Sabi ko sa inyo, palagi pong mauuwi sa hiwalayan ang mga relasyon Tsaka hindi lang hiwalayan, bes. Away talaga. Oo, na nakikinig sa mga sulsul ng mga ibang tao. Hindi lang, not specific mga nanay, wala akong ano dyan. I Siyempre, agree. ang magulang, yung best lang talaga ang inaano sa'yo. 'Di ba? Concern lang talaga sila sa'yo. Pero, yung palagi tayong nakikinig sa mga sulsul ng mga tao na hindi naman nagmamatter sa relasyon natin, diyan nasisira. Oo. I agree, yes. Totoo I agree. yan. Oo, Totoo yan. Tama yan talaga. Oo. Or Pero throughout kung the ako, experience natin. Oo. Pero kung ako, pag nakita ko talaga ang isang kaibigan ko na may nakita ko yung karelasyon na nag-cheat sa kanya, sasabihin ko po, Sa kaibigan. ito po, sa akin to. Ako po sinasabi ko talaga. Kaya wag talaga kayong magpakita sa akin. Magtago-tago kayo kay Maricar pag gumawa kayo ng kalokohan dahil Kasi talaga ako naman. Wala ako, hindi ko pinifilter ang bibig ko sa mga ganyan. Well, you are being a true friend kasi talagang Yun naman talaga dapat ang tama. 'Di ba kapag binibetray ka ng isang tao, dapat alam mo na yun, sabihin mo na kagad yun sa kanya. Ako naman,
when it comes to that point, mag-give ako ng chance doon sa person na yun, na sabihin doon sa kaibigan ko. Okay. So sabihin ko sa kanya na, okay, nakita kita na may ganito. O kaya iba-blackmail mo siya, 10,000 pesos. Uy, parang yumaman na tayo, di ba? Makakabili na ako ng camera natin. Pero ako, I will give a chance to that person na aminin sa partner niya yung ginawa niyang kalokohan. Kasi, pag hindi niya ginawa, then I will. Kasi total na pag-uusapan na rin natin kung paano ka mag-i-stick sa isang healthy relationship. Paano magtatagal. Maging true, truthful, so, maging honest, diba? Give me three ways paano ka, sa tingin mo? Number 1, honesty. Honesty, okay. Tapos, number 2, communication. Okay. And number 3, talaga yung respect. Yes. Diba? Totoo. Para doon talaga magstay yung relationship. Kasi hindi naman po yan na binabasa sa libro or inaaral, tinitraining. Kasi kayo po yan sa sarili nyo ang mag-aano niyan. Merong mga iba, alam ko naman po hindi naman po magbabago kagad-kagad ang mga tao. Pero give it a chance. Yes. 'Di ba? Hanapin niya yung sarili niya, hanapin mo yung sarili mo. 'Di ba? Kaysa naman naniwala kayo parehas sa mga sinabi ng mga iba, naghiwalay na lang kayo ng gano'n-gano'n na lang. Yes. Diba? It's true. Yes, it's true. So ako, ganun din ako. Para sa akin, based on my experience, talagang ang mga natutunan ko, ways to keep a healthy relationship is yung honesty. Yes. Honesty kasi... It's the best policy. It's the best policy for me. Honesty kasi, sa isang relasyon, may mga times na talagang darating yung mga tukso-tukso na yan. So talagang mas maganda na sabihin mo sa partner mo. Kasi you have to go through it together. Yes. Together. Kasi together. Kasi maganda sinasabi mo na may naramdaman ako or natuwa ako sa ganito, sa ganyan. Then, if your partner talagang maintindihan ka niya, then talagang doon mo makikita na, ay, best yung partner ko. Kasi naiintindihan niya ako, nakakapagsabi ako sa kanya ng kahit ano. So, kahit ano pa yan, kahit nasakit yan sa partner mo, you have to tell everything. Honesty talaga. Then, yun nga, communication. Napaka-importante niyan. Kasi kung hindi kayo nag-uusap, talagang... For nothing. Kasi, ba't pa kayo nagsama? Yes. Kasi talagang dapat, yun nga sabi mo, talagang sa inyong dalawa yan, kayong dalawa ang dapat nag-uusap. And I see to the point na dapat everyday kayo nag-uusap, kamusta na yung araw mo, anong gagawin mo bukas, anong nafe-feel mo, okay ka lang ba, yung ganun ba? Kasi marami na tayong stress sa buhay, sa work, sa mga responsibilities natin as an adult. So talagang kayo ng partner mo, talagang kayo yung magtutulungan sa buhay, magsusuportahan. Kaya napaka-importante ng communication. So you can tell your partner na, ay nako, naiinis ako. Yung ganon, you can vent out. Pero hindi naman to the point na siya yung pagsasaktan mo siya yung pag-iinitan mo, ganon. Open up. Obviously, you can open up. Yes. And yun nga, third is yung love talaga. Love and respect. Kasi lagi yung magkasama para sa akin Kasi kung mahal mo ang isang tao, nire-respeto mo siya Or kung nire-respeto mo yung isang tao, mahal mo siya. Talagang kahit naman hindi tayo as a couple kahit as a person na hindi kita kilala, kailangan nire-respeto mo pa din Tama. Kasi wala kailangan ginawa tayo ng Diyos para respeto sa iba, di ba? Imagine mo na lang kung hindi natin nire-respeto yung bawat isa. Di ang gulo-gulo na ng mundo natin, di ba? So talagang yun nga, pahalagahan natin yung mga pagmamahal at na ibinibigay. Pagtitiwala. Yes. At saka yung relationship na dalawa kayo, kailangan yung move forward talaga. At saka kailangan pareho kayo ng goal sa buhay. Yes. Yun din para sa akin. At saka dapat walang competition. Yes. Kasi importante yun. Hindi dahil mas successful yung partner mo, it means wala ka na. Hindi ka na, wala naman yan maliit lang kita niya. It doesn't necessarily mean you help each other. Walang patutunguhan yung relasyon dahil maliit yung kita ng isa. Or hindi rin naman na gamitan. Kasi ang nangyayari minsan, dahil mas malaki yung sahod nito ni Jowa,
itong si partner hindi na alam mo yun, Hindi na hindi na gumalaw. nag-effort. Oo. Siya na si jowa na lang yung Siya gastos na- ng gastos oo. kasi nga malaki yung sahod. Yung isa, receive na lang ng receive. Regardless kung babae o lalaki ka, ha? Yes. Diba? Kailangan palagi yan nagtutulungan. Meron din naman na mga partner na at successfully married Oo. na mga partner na talagang nag-excel yung mga babae pero hinahayaan nila nakasupport lang yung lalaki doon. Yes! So meaning binigyan nila ng chance yung isa't isa para mag-excel yung isa Sa career. or kung sa business Professional. venture. Oo. So, ibig sabihin, para sa atin tong ginagawa mo kasi, together. yes, I agree. Kasi, di ba nga, when you are married, lalo na, or talagang mas-serious na yung marriage, Oo. ano na yun you are one, di ba nga? Yes, Yung sinasabi na nga sa Bible na pag kinasal ka, talagang you are one. So talagang kung ano man yung ginagawa nung isang Kayong partner, dalawa. para sa inyong dalawa Yes, yun. So hindi exactly. kailangan alam mo, naiingit. Sasapawan. Oo, naiingit, nagsasalusan, or Totoo. nagaganyan. Hindi kailangan yun talaga. Ay, tsaka kung as in super toxic na ng relationship, wala pong chance but to get out. Yes. Get out. Oo. Yan lang talaga yung solusyon dyan. Oo. Kasi kung palagi-lagi na lang nangyayari, ganito nangyayari, hindi yan magbabago kung hindi mo iiwanan. Yes. Di ba? Ulit-ulit lang. Never na magiging healthy ang isang relationship kung yung mga nangyari before, nangyayari linggo-linggo, araw-araw. And of course, obviously, you will know kasi kung umiiyak ka na Yes. nasaktan ka na, di ba? Obviously. At You saka, will know the signs. At saka, ganun na naman ang kwento. The next morning pagising mo, ganun ulit siya. Alam mo na lalo na sa ating mga naka-experience na, yung mga signs ng toxic relationship kasi talaga na, alam mo yun, wala kang peace of mind, Exactly. nakaka-stress, hindi ka umuwi ng bahay dahil nakakaharap mo yung partner mo. mo. Diba? Yung mga ganong signs. Alam mo, wala yan point Yes. para ituloy. Yes. Diba? Yan lang talaga, get out. Sino ba naman ang gusto ng toxic relationship? Of course. Napaka-toxic na ng mundo. Ang trabaho natin, toxic na tayo. Dadagdagan mo pa na pag-uwi mo sa bahay, toxic pa din kayong dalawa. At saka hindi gugustuhin mo ba yung toxic na Na buhay? buhay. Exactly. Diba? Yan, Diyos Na ko. wala kang katahimikan sa buhay. Mas masarap pa rin matulog ng may peace of mind, masaya. Kahit mag-isa ka lang. Yes, exactly. Yes. Diba? Pero kung paano mo mapapanatili na maging healthy yung relationship, dapat wino-work out nyo yan together. Together talaga. Yes, Oo, yes. Yun nga yung sinabi ko na dapat dalawa kayong in agreement. Ganito yung gagawin natin. Ganito Yes. yung mga plano natin. Ganito yung, ikaw muna sa ganito, o ako muna sa ganyan. Yung mga ganun ba, kailangan dapat lagi nyo ina-update yan. Ngayon, to be able na maging successful siya, ako, napaka-firm believer ko, na pag hindi mo na ako mahal, sabihin mo lang. Yes. Okay? On that moment, sabihin mo, hindi na kita mahal. Wala Ayaw na ayaw na. We've outgrown each other. Tapos, Oo. tatapusin natin kasi mas naniniwala ako na dapat mas masaya tayo. Yes. Kaya nga tayo nakipagrelasyon. Yes. Dapat saya ang binibigay nito. Oo. Hindi problema, hindi anxiety, hindi panic attack. Agree. Diba? Yes. Kaya ako, sabihin mo lang sa akin, wala na tayong pag-uusapan. At Wala saka na kasi pagtatalo. parang for nothing na magbe-build ka pa ng life mo kung ayaw na rin naman ng isa. Kaya diba? nga, diba? Kung hindi na giving eh. Sayang yung Oo. araw. Sayang yung oras. Kaya talagang yung para sa'yo, yun yung... Oo, yun. Para sa akin, kung ano yung magpapahappy. Kasi, tignan mo naman yung partner ko, mukha na rin hilong-talilong sa paghahanap ng happiness niya. Hindi ko pa ba yun ibibigay sa kanya? Palalayain kita. I agree. Para sa akin, ganun din. Ang point doon. Kasi ako gusto ko din maging healthy Yes. on my own. Yes. Ayoko, nagpapaiksi po ng buhay yung Yes. puro stress. Oo. Diba? I know. Pero totoo yan. Kasi... Ibigay mo yung kalayaan na hihilingin niya. I think sinasabi natin to kasi nag-mature na tayo as a person. Yes. Kasi yes. 'di ba, yung feeling ko hindi mo to masasabi nung medyo bata-bata ka. Yes, siguro. 'Di ba? Oo, Pero totoo. ngayon kasi parang mas naiintindihan na natin dahil nga 'di ba pinag-usapan na natin to sa episode problema na kung paano natin haharapin. haharapin or
you get out of the stressful situation. Kasi Kung mas paano importante na ngayong matanda na tayo. Hindi naman sobrang tanda, no? Oo nga. Na nagkakaedad na tayo ng peace of mind. Peace of mind. Kasi nga, lumalabas nga siya physically eh. Correct. So, for us, ano bang pipiliin mo? Magkakasakit ka, masistress ka, or doon ka na sa maayos ang buhay kahit Yes. masakit? Eventually, I know you will be okay, Yes, diba? at makakahanap ka And din ng mga makakahanap. ng perfect. Yes. Or baka Na tao kalooban for ng you. kalooban talaga na wala ka. Exactly. Diba? Uy, walang masama pa maging single forever. Wala Yes. namang masama. Hindi dyan. naman din po natin inaano yun. Yes. May mga taong successfully single. Yes, masaya And sila. happy. And contented. Happy. Yes, Yes. happy and contented na Yes, single sila. exactly. Kasi minsan daw sinasabi nila walang sakit sa ulo at walang gastos pag single. Ganyan. At saka the fact po na ini-invalidate na ng partner mo yung feelings mo tungkol sa relationship, that's it. End it. Yes. Tapos na po yun. Kasi ini-invalidate niya na eh. Kailangan valid ang mga nararamdaman natin sa isa't isa. Kaya nga tayo pumasok sa isang relasyon. Yes. Relasyon. May natutunan ba Saya-saya. sila? Oo. Wala. Hindi naman kami naman ni Maria, hindi kami married. So, hindi naman po kami expert sa mga relationships. yes. And ito naman po ay sa amin lang experience. Yes. And yung amin lang lessons learned. Yes. Na At talaga everyday, may Oo learning naman, tayo. hanggang ngayon. Everyday. Oo, Oo. hanggang ngayon naman. Marami na rin kaming iniyak at Yes. marami na rin saya. Mas maraming saya. At ayun pa ang maganda sa amin, chismosa kami. Nakikinig kami sa ibang tao na kung ano yung mga experience nila. Loko lang po. Minsan yung mga ibang tao, mga ibang kaibigan naman, nagtatanong din naman sila eh, di ba? Ng advice natin. So, nabibigay din natin yung ating 50 cents. Pero ng kasi, nagbibigay tayo ng advice Yes. kasi nga, from our own experience. Yes, And it turned out to be okay. Yes, diba? exactly. Okay, ganito kasi yung ginawa ko in that situation. So, okay naman ako. Yes. So, it may not apply to everyone, pero, well, yun yung advice na binibigay namin. Yan. So, alam niyo na kung ano yung susunod na topic. Yes. Sana naman po, kung makikipagrelasyon din naman po kayo, siguraduhin niyo naman po buo din kayo para dun sa tao. Yes. Ang bakit naman na binigay niya yung buo niya sa inyo, tapos ikaw ay 30% lang. Kawawa din naman po siya. Yes, I agree. Diba? Ganyan, kung sa talagang sa puso po ninyo, sa isipan ninyo, at sa buong pangangatawan ninyo ay hindi po kayo handang makipagrelasyon, huwag po kayong pumasok sa relasyon. Kasi nauuwi lang din yan sa gulo, Ganon, away, problema. Ganon po kasimple yun. Kasi I agree. mahirap po yung pinapasok nyo na stage ng life nyo. Tapos, naman, messy naman kayong mag-decide, basta-basta na lang, away, ganyan. Diba? Napaka naman po ng ganyan. Gusto nyo po ba, ganyan ang magiging memory nyo? Na, ay, naka-jowa ko si Dante. Puro lang away, ba't ganyan. Ganyan ba yung gusto nyong memory? Siyempre, yung, at least yung masaya naman. Yes, I Diba? agree. Yun. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Sa inyong 30 plus minutes na nilaan sa amin. Tuloy-tuloy nyo lang po sana yung pakikinig. At saka kung meron po kayong idea o may mga di kayo agree na nasabi namin. Yes, you can tell i-comment us. nyo po doon. Madali kami kausap. Yes. And, lagi po nating tatandaan na ang lahat ay nadadaan sa maayos na usapan.